So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po guys, lahat talaga ng iba't ibang klaseng paraan, no? Talagang ginawa na po ng kulto ni Kibuloy, ng Kingdom of Jesus Christ. Maipagtanggol lang nila, maidefend lang nila, maitago lang nila. Itong si Kibuloy, kung noon nga, matatandaan ninyo, di ba mga minamahal, may pattern na. Noong pumunta, yung PNP SAF Battalion, doon nga po sa tatlong compound ni Kibuloy, anong ginawa ng miyembro ng kulto, di umano, ni Kibuloy, di ba, hinarang nila, pinagpupukpok nila, yung PNP SAF, to the point na sila pa yung matapang, kahit si Kibuloy lang naman ang hinahanap. Lahat ginawa na nila ng paraan. Ngayon naman na nagbigay na po ng pabuya itong ating mga private personality na talagang malaki din ata yung galit dito kay Kibuloy at atat na pong mahuli. Itong si Kibuloy, alam nyo ba guys kung ano yung ginawa ng kulto ni Kibuloy? Meron po silang ginagawang, nagbibigay sila ng info. Kasi di ba may 10M rewards. Nagte-text sila ng info pero ang ginagawa nila, nililigaw nila ang mga pulis. O yan na naman po guys yung ginagawang katarantaduhan ngayon ng Kingdom of Jesus Christ. Alam nyo guys, hindi talaga biro yung 10 milyon. So hindi din biro sa PNP na kada araw, di ba, daily, minutes, hours, kung ano pa man, 'di ba, segundo ay makareceive sila ng info, 'di ba? Na si Kibuloy pwedeng dito nagtatago, pwede ring dito, samut-saring mga information. Pero syempre 'di ba sa sobrang daming inatupag din ng PNP, hindi naman pwede sa sobrang dami din pala na mga nagte-text, hindi pwede na pag-text pupuntahan agad. I-verified muna kung totoo yung sinabing information, baka malay nyo joke time. So ito na nga yung sabi ni Jean Fajardo, bine-verified nila ang mga sinisend na info ukol nga po sa kinaroroonan ni Kibuloy kasi hindi nila alam kung lahat ba yun ay totoo. Kasi ang iba ay joke time. So, ito yung balita, pakinggan ninyo. Yung ating hotline ay talagang mainit. Marami po tayong nakukuha po na information but we have to vet muna yung ating mga nakukuhang information. Some of them might be true but we also have to consider na some of them is intended para guluhin or iligaw po tayo dun sa ating direksyon ng paghahanap. Yan. Kaya dapat itong Philippine National Police din natin ay maging aware din dito nga sa mga pitik ng kulto ni Kibuloy. Ang dami na kaya nilang tinraid guys. Noong nakaraang buwan, meron silang pakulo. Ano yung pakulo nila? Na itong si Kibuloy ay patay na daw. So, bakit nila ini-insist na patay na si Kibuloy? Para hindi na siya tuntunin, 'di ba, ng taong bayan, ng mga kinaukulan ng otoridad. So, pinalabas nila na patay na itong si Kibuloy nung June 2, 'di ba? So, wala namang naniwala. Not unless kung ipinakita yung kanyang bangkay, 'di ba? Meron talagang verified information na itong si Kibuloy ay talagang natigibum-bum na. Posible, 'di ba, na pwede tayong maniwala. Kaso chika boom lang naman na mga pinalabas ng kanyang kulto, 'di ba? Hindi ko alam kung magkano yung bayaran every time na pinagtatanggol nila itong si Kibuloy, gumagawa ng issue para iligaw ang taong bayan. Ang dami nilang ginawa, guys. Talagang mapagtakpan lang itong si Kibuloy. As if naman maniniwala ang taong bayan sa mga pautot ninyo. Hindi walang naniwala, guys, sa pautot nila. So ngayon, ang ginawa nila nung nilusob yung compound ni Kibuloy, actually nauna munang nilusob, 'di ba? Nung nilusob nga, 'di ba, hindi nga siya nahuli kasi talagang pinagtatakpan itong si Kibuloy. After nun, ng paglusob, pinalabas nila na si Kibuloy ay patay na. Natatandaan niyo yung kinontent natin, June 2 yun to be exact, na ang sabi ng kanyang fanatiko na kulto ng Kingdom of Jesus Christ na itong si Kibuloy daw po ay patay na, wala na daw po. So wala namang in-indicate na reason kung bakit namatay. 'Di ba, basta sabi nila patay na, hindi naman pwedeng maniwala yung taong bayan dyan na tegi na, wala namang reliable sources na magpapatunay
o picture man lang na itong si Kibuloy ay wala na nga sa mundo. So ngayon, yung huli nilang ginawa is, nung pinaghahanap na nga itong si Kibuloy, kasi di ba may reward, narinig nyo naman kanina, na madaming nagtitext, yung iba nagjo-joke time, di ba? Pinaglalaroan nila yung PNP SAF, hindi muna naniniwala ang PNP SAF, yung Philippine National Police, hindi muna sila naniniwala kasi ang iba bini-verified muna nila kung totoo ang information, kasi ang iba, 'di ba, mahilig mang-trip. So kinukutuban sila. Nararamdaman nila baka malay mo yung PNP na pupunta doon, ililigaw nila, tapos ano yung mangyari sa mga PNP na pinuntahan yung location na hindi man lang binerified, 'di ba? Baka malay mo matigi-boom-boom yung mga PNP na sumabak sa location na sinend sa kanila. So tama yan na i-verified muna. So talagang grabe, no? Grabe yung hallucination ng kampo ni Kibuloy. Tapos nagbanta pa sila na itong si Kibuloy ay nag-glorified na daw, at nakita mismo, witness daw sila na itong si Kibuloy ay glorified na daw. Kung kailan niya daw gustong bumalik, ay babalik na daw siya dahil nasa piling daw siya ng puong may kapal. Diba? Ganon po katindi yung tama, mga minamahal ng kampo ni Kibuloy. Talagang ako, mapapasabi ako na mga baliw na ba to? Nagtitake ba to ng mga drugs? Ay ako'y nagtatanong lang kasi biruin mo, nakita daw nila na itong si Kibuloy ay glorified na daw. 'Di ba? Tapos sinabi ng propeta sa kanila na bibigyan daw nila ng sakit ang mga ang mga nagpapahirap sa isang appointed son of God spiritually. Yung nakakamamatay na sakit, kabilang na nga sa binigyan ng sumpa ay itong si President Marcos, si First Lady, si Benjo Abalos, si Rizal Tiberos, si House Speaker Martin Romualdez. Talagang nga naman kahit ako, napasabi na lang ako ng grabe, ang lakas ng tama ng mga to. Diba? Nasobrahan na. So sa mga supporters ni Kibuloy, gising naman kayo. Niluloko na kayo. Tapos hindi pa din kayo nagigising. Niluloko na kayo, kaya hindi ko din minsan masisi guys, yung mga atheist diba? Yung mga hindi naniniwala sa simba-simba. Paano kasi may mga simbahan na kulto? Katulad nga nitong Kingdom of Jesus Christ. Diba? Na naniniwala talaga sila na itong si Kibuloy is talagang nag-glorified. Lahat naman tayo, appointed son of God. Oo, naniniwala ko dyan. Lahat tayo, appointed son of God. Pero yung i-claim mo na ikaw yung truth, the way, and the life, talaga nga namang ibang level ng hallucination na yun. Lahat tayo appointed ng Panginoon. Sa totoo lang naman, tama naman yung appointed. Pero yung sasabihin mo na ikaw yung the way, the truth, and the life, hindi na tama yun. Hindi na tama yun. May tama ka sa utak. 'Di ba? So lahat tayo, pinadala ng Panginoon para sa isang misyon. Yun yung totoo doon. Pero kung yung mission mo, Kibuloy, is magpanggap na si Jesucristo, magpanggap na isang Panginoon, may tama ka na, Kibuloy. May tama ka na sa pag-iisip mo. Itigil mo na yan habang maaga pa. Yan, parang lumalala na yung sakit ni Kibuloy, no? Pati yung mga sumusunod sa KOJC, parang nagkakagano na din. O, tingnan mo itong si Banat Bay. Supporters ng KOJC, parang may tililing na din. Diba? Si Oli, may gano na din. Si Dada, may gano'n na din. 'Di ba? Mantakin mo, yung anak mo, ang kailangan lang isang wheelchair, tapos hiningyan mo 10. 'Di ba? May mga tililing na. Anyway, yun po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.